Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagbigay ng tulong ang Ministry of Social Services and Development sa 708 na pamilyang naapektuhan ng kaguluhan sa Barangay Makabual at Balong sa Tugunan, Special Geographic Area BARM nitong March 4, 2025. Nakatanggap ng tig 25 kilong bigas, mga food pack na may kasamang delatang pagkain at instant coffee at mga mahahalagang non-food items tulad ng hygiene kits, sleeping kits at jerry cans ang 527 pamilya mula sa Barangay Makabual at 181 pamilya mula sa Barangay Balong. Ang ayuda ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD sa ilalim ng Disaster Response Management Division na naglalayong magbigay ng tulong sa mga komunidad ng Bangsamoro na apektado ng mga sakuna, kabilang ang mga krisis na dulot ng tao at kalamidad. Patuloy namang minomonitor ng MSSD ang kalagayan ng mga apektadong pamilya. Isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ang isinagawang seremonya ng groundbreaking ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Lamitan City, Basilan. Kasama sa mga proyektong inisyatiba ng MBHTE ang pagtatayo ng mga computer laboratory sa mga paaralan ng Dangkalan Elementary School, Jose Rizal Elementary School, Santa Clara Central Elementary School, Lamitan Central Elementary School at Lamitan National High School. Layunin nitong matugunan ang patuloy na paglago ng pangangailangan sa teknolohiya ng mga mag-aaral. Bukod dito, isinama rin sa proyekto ang pagtatayo ng isang modernong library sa Ubit National High School at isang school clinic para sa Parangbasak National High School. Ang kabuang halaga ng mga proyektong ito ay nagkakahalaga ng 24,664,827 pesos na mula sa pondo ng GAAB 2024 at SDF 2022. Samantala, noong Enero 16, 2025, isa ring serye ng groundbreaking ceremony ang isinagawa sa mga paaralan sa Basilan. Kabilang sa mga proyektong ito ang pagtatayo ng isang palapag na may 2 silid-aralan sa Buhay Pereng Elementary School, Kailihi Elementary School at Ginantam o Magkawa Elementary School sa Barangay Ginita, Albarca. Ang mga proyektong ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na paigtingin ang kalidad ng edukasyon sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may mataas na pangangailangan ng infrastruktura. Ikinagalak naman ng Maguindanao National High School community ang long-awaited completion ng bagong multipurpose covered court na handog ng Ministry of Public Works at Maguindanao del Sur District Engineering Office sa munisipalidad ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Dinaluhan hindi lamang ng mga estudyante at mga guro ang nasabing pasilidad, kundi pati na rin ng mga kalapit na community members. Nangako naman si School Principal Samsudin Singon na aalagaan nila ang nasabing proyekto at gagamitin sa maayos na paraan. Ipinaabot din ito ang kanilang pasasalamat kay Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim at sa MPW. Isang patunay ang bagong multipurpose building na ito sa pangako ng BARM sa pagsulong ng infrastrukturang pang-edukasyon na nagbibigay ng isang ligtas na puwang para sa mga mag-aaral ng MNHS. Samantala, isang kolaborasyon ng pinagsamahan ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA at Support to Bangsamoro Transition o Subatra kung saan magkasama nitong isinagawa ang isang makabuluhang inisyatiba para sa mga katutubong kabilang sa Higaonon Tribe. Ginanap ang naturang aktibidad sa Wao, Lanao del Sur noong March 3 hanggang 6, 2025. Ang inisyatibo na tinawag bilang Rebuilding Governance, the Higaonon IPS o Indigenous Political Structure sa Lanao del Sur ay dinisenyo upang mapalakas ang proseso ng dokumentasyon ng mga kaugalian at tradisyon ng Higaonon at upang mapasigla ang muling pagkabuhay ng kanilang IPS. Ang mga input at workshop ay inihanda upang mapahusay ang pag-unawa ng komunidad sa kanilang tradisyonal na mga frameworks ng pamamahala. Kasunod nito, bilang mga paraan ng pagsulong o pasulong, inilarawan ng grupo ang pagpaparating o paparating ng mga aktibidad kabilang ang pag-verify ng lahat ng nilikha na dokumentasyon na humantong sa isang formal signing event ng pinal na dokumento. Bukod dito, may mga plano na pagsamahin ang lahat ng iba pang mga katutubong pamayanan sa Lanao del Sur para sa layunin ng pag-iisa at upang ipakita ang mga dokumentadong tradisyon at kaugalian ng tribo ng Higaonon. Ang inisyatibo na ito ay nagsisilbing pundasyon para sa opisyal na pagkilala at sertipikasyon mula sa ministeryo.
Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ng Mindanao dulot ng easterlies. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.